Nako, eto po, nabigla po si Pinky. Hindi niya inaasahan na sasagutin siya ni Senator Dante Marcoleta, no? Sosoplakin siya, no? Ngayon, dito po nag-speech si Pinky dito at tinagot ni Senator Dante Marcoleta ng kanyang damdamin, no? At gusto niya, kung bakit pinaliwanag niya, kung bakit gusto niya imbitahan si Martin Romualdez, no? Hindi para pagbintangan, hindi para usigin, hindi para siya na talaga may sala, para tanungin, no? Kaya nagsasabi, bakit anya ko si Marco Beta, gustong-gusto ipatawag si Martin, anong kasalanan? Ito sagot namin, hindi kasalanan hindi porket may papatawag o may kasalanan. Ipapatawag kasi siya dati House Speaker. Siya ang may pananagutan tungkol sa nangyayari sa appropriation, di ba? Ibig ko pala sabihin yung sa nanay mo, sa school mo, nagkasala anak mo, sino ipapatawag mo, yung kapitbahay mo? Ha? Kapag nagkasala anak mo, sino ipapatawag ko para kausapin? Di ba yung magulang mo? Kasi siya yung may responsibilidad sa'yo. Sasabihin mo ba, ay hindi pwede patawag yung magulang kasi may interparliamentary courtesy dito? Ganun ba sasagot natin? Di ba? Napakalinaw, simple lang. Yung interparliamentary courtesy, isang tradisyon at wala sa konstitusyon. Pwedeng labagin, lalo na napakalaking iskandalo ang nangyari sa ating bansa. No? Kung ito lang pala ang dahilan, interparliamentary courtesy, ha? Ngayon din, magpapasikat na ako para ako maging congressman. Tapos gagawa ko ng krimen na kukuha ko ng malaking pera tapos hindi ako kaya patawag. Untouchable ako. 'Di ba? Ito, painggan po natin si Pinky sa kanyang pahayag. Painggan po natin. Erwin Tulfo, including former Speaker Martin Romualdez, business associates and corporations. Sa tagal na may report out ang nangyayari na po ang mga rekomendasyon at findings ng komite. Now, Mr. President, ako naman ang dinidiin ng mga kritiko. Taliwas sa paulit-ulit na naratibo. Ako naman ang dinidiin ng mga kritiko ko, rhymes. Sa mga paulit-ulit na naratibo, rhymes. Ba naman yan? Porkit na rhymes lang, okay na sa inyo. Diba? Saka anong naratibo? Wala naman naratibo dito eh. Bakit gagawa ng naratibo? Ikaw naman, no? Alam ba nila na may mangyayari? Eh, di ba sabi ni Marcos, mahiya naman kayo? Kayo ba sinasabi yon sa mga Duterte? Eh, sana kung sa Duterte pala sinabi yon, sinabi niya ng rekta yon, mahiya naman kayo mga Duterte. O sinabi ng sino man sa kabinete niya yon. Kayo niya sinasabi yon sa mga congressman, nakaharap niya sa SONA, mahiya naman kayo. Di ho ba? Tapos may naratibo pa? Kayo naman, no? Na ayaw ko daw imbitahan si Congressman Romualdez, uulitin ko po, Sige. formal na inimbitahan ng komite ang dating speaker. Sige. Inimbitahan tapos hindi pumunta. The committee extended... Bakit hindi pumunta nung imbita mo? Bakit hindi pumunta? Kasi wala siyang obligado pumunta diyan kasi hindi ka nagpatupad ng batas para pumunta yung tao. Pero kung si Senator Marcoleta yan, lalabagin yung interparliamentary courtesy, pag hindi ka pumunta, isusumpina ka at pupunta siya. Kaso hindi mo pwedeng gawin yon kasi may interparliamentary naniniwala ka sa isang tradisyon. Di ba? Invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current speaker in keeping with established interchamber courtesy. These invitations were declined with the exception of Representatives Toby Chanco and Leandro Leviste, who voluntarily appeared before the committee. Sir, wag mo na sabihin yan kasi sa amin, sir, alam namin yan, sir, na voluntaryo na dumalo yan ng congressman. Ang sa amin, sir, gusto namin, yung parliamentary courtesy, sir, ilabagin mo muna para si Martin maobligang pumunta dyan. Kasi siya ang House Speaker eh. Siya po ang dapat tanungin at siya po dapat kailangan tanungin. Di ba? Siya ang House Speaker. Ano ba naman po kayo, sir? Diba? Hindi naman si Martin ordinaryong congressman eh. Kung ordinaryong congressman siya sa distrito o kaya sa party list lang, okay lang, walang problema. Bakit mo tatanungin yan? Yan naman, di ba? Respeto nga naman. Pero siya, sir, napakahalagang bagay kasi siya ang House Speaker. Naintindihan niyo po ba yun, sir? Sa katuusapang ito, hindi naman to pang, sir, hindi naman to pang maliit na usapan lang. Bilyon po ang usapan. It must be emphasized that no member of Congress has ever been subjected to a subpoena by either chamber. Such an act would risk undermining
the balance and mutual respect that define bicameral relations. Suppose we follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Tignan mo. Talagang pinidiinan niya. Ano naman kung siya talagang kauna-unang sasalungat? At least makapagsasalita siya. Hindi man siya magturo, may mga tanong na pwedeng namin malaman dahil House Speaker siya. Ano naman? May mangyayari ba pag nilabag yun? Ha? First time naman lalabagin nyo kasi first time din nangyari to eh. Bilyon ang nakuhang pera eh. Di ho ba? Yung masama ba bang gawin yun? Makukulong ba si Martin pag nilabag yun? Ah? Sir, yung konsensya nyo ba mababawasan? Sir, yung ano ba, yung ego nyo ba mababawasan pag hindi sinunod yung interparliamentary courtesy? Sir, ano mas matimbang, sir? Yung lumabag sa parliamentary courtesy o yung kabang-kaban bayan, sir, na kinuha ng taong bayan? Sino mas matimbang, sir? Sa tingin nyo, sino mas matimbang? Sa tingin ko, baka mas matimbang sa kanya yung interparliamentary courtesy. Nung katunayan? Kasi na pinadidiinan niya eh. Di ba? Kasi kung talaga mas matimbang sa kanya ang nangyari sa kabambayan na to, lalabagin niya ang interparliamentary courtesy para may makaakalap ng katanungan mula sa House Speaker dati. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusupina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o supina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice. If, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang statement of contributions and expenditures or SOSE, handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral? Ito. Diba? Ito na nga yan. Kung sakali daw ipatawag si Senator Marcoleta doon sa issue ng SOSE, babaliwalain ba ni Senator Marcoleta yung interparliamentary courtesy? Bakit mo naman ipapangako hindi pa nangyayari? Kung si Senator Marcoleta pumunta doon, hindi pa naman nangyayari yan ah. Nangyari na ba yan? Try mo, ipatawag niyo si Senator Marcoleta sa hearing ng Congress. Kapag hindi pumunta, saka mo sabihin na, Marcoleta, hindi ka pumunta. So, alam mo na kung ano kahalaga ng interparliamentary courtesy. Saka nyo ganunin, sir. Hindi pa nangyayari yan, sir. Kaya wag mo munang sabihin yan. Wag mo, nalilito kasi tao eh. Kasi pakiramdam ng tao, oo nga naman. Marcoleta, may comment na nga eh. Marcoleta, gusto mo ipatawag si Martin kasi nga labagin yung interparliamentary, pero ikaw ayaw mo pala pumunta. May sinabi bang ayaw pumunta ni Marcoleta? Wala naman siya sabi ayaw pumunta ni Senator Marcoleta eh. Alimbawa lang, hypothetically sabi niya. Di ba? Na sabi niya na kung sakali ikaw ba Marcoleta, papayag ka ba? Kung sabihin ko pumayag si Senator Marcoleta. Hindi baliwala yung analogy mo na yan. Yung example mo na yan. Di ba? Mulat sa poll sa Kongreso. Maalala natin, noong 2024, inimbitahan ng Kamara si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng war on drugs. Gayunpaman, hindi siya dumalo. Sa payo na rin ng dating Senate President Chis Escudero. Sir, mali yun. Mali yun si Chis. Mali yun, sir. Si Bato, ang kaso niya tungkulan doon. Hindi yan nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ibang usapan to, sir. Kaya nga sabi, sir kung may first time na pwede labagin tayo, ngayon na yon. Ngayon na yon. Dahil ito napakalagang usapin, sir. Ganoon lang kasimple yun. Iba yung kaso ni Bato, iba yung kaso ni ang panahon ngayon. Kaya dapat tatanungin namin si Martin. Sir, parang awa mo na. Tanungin natin si Martin. Diba? Ito po, kasi Senator Marcoleta tayo, biglang nag-speech siya. Biglang sumagot si Senator Marcoleta. Hindi niya inaasahan to eh. Diba? The partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Kala mo, ang galing no? Kala mo, galing niya no? Sino mas magaling sa amin ni Lacson? Tingin mo, sa pangangatwiran. Siya, marami siyang alam sa batas. Pero kami kaya. Gusto ko, pangarap ko, maginoo lang kami, yung mag-uusap lang kami, dalawa. Pagalingan kami ng katwiran. Mas maganda. Ito pinapakita ko sa inyo, ang 45% pa lang to. Pagalingan kami ng katwiran.
Sana wish ko yung gano'n. Mag-usap kami dalawa. Masinsinan lang. Naka-record. Pagalingan kami ng katwiran. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield May to interpellation? yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this. Lagi na lang siya, ay many years dito sa Senado. Lagi na lang, nakaraan bumabalik sila, Pero yung itong kasalukuyan, hindi nila kaya i-resolve. Lagi nila ikinukumpara yung nakaraan, tapos sa kanila i-solve yun ngayon. Ang layo. Grabe. Magsisimento ka, halimbawa, papalitada ka. Kaya mo na pagpalitada yan kasi bumati ka sa experience mo sa nakaraan. Si Mang Mario, kayo na lang po kukunin ko kasi magaling kayo magpalitada kasi marami kayo experience sa nakaraan. Tama, ang galing. Yung isa, modern. Ang galing, mas magaling magpalitada. Talagang hindi niya gamit ang experience sa nakaraan, gamit niya yung natutunan niya ngayon, modern. Ang galing. Pag sa kanya, yung palitada ng eksperyensado, 20 years, eto, eksperyensado, konti lang, mga 2 years na, pero ang galing magpalitada. May kakaiba pa. Talagang nasunod yung gusto na may-ari na medyo may parang ganun-ganun pa yung pader na palitada. Sino kukunin mo? Yung may experience? Hindi. Yung magaling. Hindi tinitignan yung nakaraan. Was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, her- but it is her prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, Nanigas yung leg. One bull, nanigas leg. because he wants that, Nanigas leg. as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his Sinasadya nila ma-high blood yung matanda, si Senator Marcoleta, sinasadya nila. Nararamdaman ko, sinasadya nila. Oo, ganyan yung mga yan. Ipagsusulit nyo lahat yan sa araw ng katwiran. Hintayin nyo sa araw ng katwiran na yan. unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned. Of By course, Senator Lacson. of course you may. Thank you, Mr. President. Ganun siya. Nanigas leg eh. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more
And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, Yan ba nasa partial report yung mga pangalan na yan? Sasabihin ni Pinky, wala daw siyang rekta nakikita na kasangkot si Martin. Hindi naman namin siya sabing kasangkot si Martin eh. Gusto na namin tanungin si Martin. Masama ba yun, Pinky? Bakit defensive ka? Wala naman kami sinasabi na si Martin, pagbibintangan namin. Siya ang House Speaker. Hello? Siya ang House Speaker. Halimbawa, sa opisina mo, may hepe. Ngayon, sa opisina mo, yung staff mo, nagkaroon ng problema sa labas. Nagkasagutan yung constituent at saka empleyado ng City Hall. Kanino ka pwedeng kumonsulta dun sa staff ng office? Sa janitor? Sa gwardiya? Kanino? Kahit baby, masasagot kanino? Ha? Kahit baby, masasagot yan. Kanino? Kahit si baby, masasagot yan. O sige, kanino? Sa hepe mo. Kapag may ginawang kalokohan yung staff, kay hepe muna. Ha? Hepe. Ito, yung staff mo, makagawa ng kakaibang, dun sa, minura ata yung ipatawag yan. Kay hepe mo. Ngayon, ito, iimbestigahan si hepe kung ano mga anomalya doon sa staff. Pero ayaw mo kasi may interparliamentary courtesy. former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they had so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led thereto, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. Tignan mo walang binabasa si Senator Marcoleta dyan. Hindi ka tulad ni Pinky, may binabasa. Si Senator Marcoleta walang binabasa, ibig sabihin sa puso niya galing. Kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself. Ano ka ngayon? I will willingly. With or without invitation. They just said to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Ano ka ngayon? Yung sinasabi mo kanina, pag si Senator Marcoleta, pag ikaw ba, pinatawag ka ng Congress, dadalo ka ba? O sasabihin mo, igagala mo interparliamentary courtesy? Ito na, sarap mo ngayon. Dadalo siya. Sa ayos hindi. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan,
ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Sasabi ng mga nakarinig, bakit? Anong ebidensya mo na si Martin? Wala naman sinasabi si Martin eh. Bakit ba defensive kayo? Wala naman sinasabi si Martin eh. Nababasa ko sa, sa comment section sa, sa Facebook eh. At sa, bakit, Marcoleta, may ebidensya ka ba si Martin? Wala naman eh. Ipapatawag lang. Ano ka ba? Ano ba? 10 janitor. Kasi ang mga janitor nakakakita ng mga ano yan eh, sa building eh. Ng mga mali. Kasi sila janitor eh. Diba? Ang janitor nakakapasok yan sa mga private room. Kasi niya sila janitor eh. 5 janitor. Ha? Alam mo yung 5 nakakita, ay yung 3 nakakita ng pangyayari. May alam. Kasi madalas siya doon sa second floor eh. Kasi janitor kasi ano yun eh, may first floor, second floor, may mga kanya-kanyang toka yan eh. Yung 3 janitor nakakaalam. Hindi mo ba pwedeng ipatawag ng 3 janitor para tanungin? Sasabihin mo, ba't ipapatawag ang janitor? Asan yung ebidensya mo? Ba't mo ipapatawag si Manjani? Asan ang ebidensya mo? Uy, ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba, Hudas? Hudas, ano ka ba? Mas unos dili ka. Kaya ipapatawag si janitor, si Manjani 1, Jani 2, Jani 3, para tanungin, hindi para pagbintangan. Hindi! Asan ang ebidensya mo? Kailangan ipatawag. Uy, Hudas, masyado kang defensive. Kuha nyo. Gets nyo? Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Hindi, dapat tinanong mo para sa anong sagot niya eh. Ako tatanungin ko yan eh, anong sagot mo sa taong bayan? Anong sagot mo? Para malaman ng taong bayan kung anong sagot mo. Di ba? Sagot ka. Halimbawa, ayaw mo ba imbitahan si Martin? O hindi. Sagot na para malaman namin. Huwag pala imbitahan, ginamit niya na yun eh. Ayaw bang ipatawag? Iba kasi imbitahan sa patawag eh. Pag in-invite, pwede kang di pumunta, parang birthday. In-invite ka lang. Pag pinatawag ka, talagang pupunta ka. Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tanong mo kay Pinky kung ginalang niya ba yung si Senator Marcoleta? Hindi, in-express niya yung video ni Senator Marcoleta eh. 'Di ba? Ang galing no? Humihingi ng paggalang sa iba pero siya hindi wala siyang galang sa iba. Ang galing eh no? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon ng ganito. Hindi pwede ipatawag si Chavez dyan ni Pinky kasi nga isipin niya nanonood si Junior. Pakuya-kuya ko nanonood si Junior. O sige Pinky, pag pinatawag mo yan, sige, tatayari ka sa akin. Kung papatawag yan, na mabubuking tayo. April 7 hanggang alas 5 ng hapon, naihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Gagawin niya sinungaling si Chavez, yan ni Pinky. Yan. Ako, maniniwala ako kay Chavez. Bakit? Walang dahilan para hindi pumunta si Chavez. Bakit?
gustong-gusto ni Chavit, gusto niya, ipresenta niya sarili niya. Na ito ko, may ebidensya pa. Di ba? Kaya walang dahilan para hindi pumunta si Chavit. Kaya pag sinabi ni Pinky dito, hindi pumunta eh. Sinungaling yan. Pagkatapos nung itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Hinihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa magitan ng Zoom ay pumayag ka. Biruin mo, no? Grabe, no? Kailangan dumaan muna sa batas. Apostil. Bago paniwalaan siya. Antindi, no? Hindi ba pwede casual lang? Walang investigasyon. Para marinig na ng sambayan ng Pilipino. Huwag niyo na i-record sa Senado. Huwag niyo na paniwalaan. Pag nagsalita si Saldi, walang apostil, walang oath, okay lang, parang casual lang, nagkikipag-usap, parang tumawag parang tumawag yung mainstream media sa'yo, sir, Pinky, ano po ba nangyari sa inyo ni Senator Marcoleta? Parang doon lang, casual lang, para marinig lang namin si Saldi ko. Ayaw mo pa rin? Bakit? Kasi, isa lang pumapasok sa isip namin kung bakit. May ayaw kang marinig ng sambayan ng Pilipino. Ayaw sa gusto mo, yan ang iniisip namin. Dahil yan ang pinaunawa nyo sa amin. At iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit i-condition pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina at may binanggit po akong isang bagay na maaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso. Ito pakinggan nyo mabuti to ha. Ito kung saan hinahangaan niya si Lacson dati pa. Ako, personal, hinahangaan ko si Lacson kahit nung pamana. Magaling na investigador yan, matapang yan. Bata pa nga ako, may tumutunog na may tumutunog na kamay na bakal yan eh. So, iba yan. Pag Lacson, naku, ingat ka dyan. Papalagyan. Dahil matapang yan. Lahat papalagyan ka niya. Awayin mo na lahat, wag lang Lacson. Yan ang dating bansag yan. Matapang yan. Bukod sa PNP chief yan. Pag investigasyon, yari ka dyan. Nagtataka lang kami ngayon, bakit ngayon? Interparliamentary courtesy hindi mo malabag. Bakit? Painggan niyo si Senator Marcoleta kung bakit. Sa public service, nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala na ako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando.
Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president. Ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niya track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya. Totoo yan. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako. Nakakaya yan. Ako hanga ako dati kay Pinky. Ngayon nawala. Pero kung babalikan mo dati, hanga pa rin ako sa kanya. Kung dati yung mga dati style niya. Pero ngayon iba na ho. Nasaan na yung dating Pinky? Nasaan na siya? Nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga wala hindi ba tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat. Hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya. Ayaw pa rin yan dahil parang galit, ang grabe pa rin galit niya kay Senator Marcoleta. Ayaw pa rin nila yan. Ayaw pa rin nila. Wala naman mali sa sinasabi niya. Invite na naman si Marty para tanungin. Ayaw nila. At ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Yung privilege speech niya, hindi natin pinanood kasi sa napakahaba. 1 oras yata umabot. Pero sabihin ko na lang sa inyo, Maiksi, ang privilege speech ni Pinky, binanggit niya ulit yung dati niya, yung mga Bryce Hernandez, yung mga kasangkot. Yun lang ang laman ng partial report niya. Yung dati pa. Payag kayo? Payag kayo? Wala 18 Maris doon. Wala ata si Saldi doon. Wala si Martin doon. Payag kayo? Kayo. Yung lumalaban kay Marcoleta, payag kayo. Sabihin niyo kung payag kayo. Patapos na usapan para makita ng taong bayan na kayo magkakasabot diyan. Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. yung file. Di ba grabe, no? Hindi mo bibigyan si Senator Marcoleta ng hard copy? Pabasa yung partial na yan? At tago mo. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak
nanakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Yan ang katunayan hindi nakahanda si Senator Marcoleta. Tamo, wala siyang binabasa. Hindi katulad ni Pinky. Parang si Risa eh. Hindi makakapagsalita kung walang binabasa eh. Di ba? Salamat po, Mr. President. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Napatunayan natin na talaga interparliamentary court sila nagtatago dyan sila para hindi mapatawag yung taong dapat tanungin. Ha? Tanungin, hindi pagbintangan, hindi para usigin, hindi para idiin, tanungin. Pero ayaw nila. Nakapagtataka kung bakit ayaw nilang tanungin. Di ba? Okay, isang makabuluhan talakayan, isang komentaryong siniksik natin ng mga hidden na hindi napapansin ng iba pero ipinapansin natin sa kanila. No? May sa kabila nito, marami pa rin magagayat kay Senator Marcoleta. Isa lang kaya nagagayat ka kay Senator Marcoleta. Hindi dahil sa ayaw mo sa kanya. Dahil akala mo yung gusto ni Senator Marcoleta, ituturo mo yun. Pinakabos mo. Akala mo lang yun. Darating ang panahon, isusuka ng pagkakataon kung sino talaga ang mastermind na to. At sa kakatakip nyo, baka isa ka doon sa isusuka ng panahon. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.